administration. Nung may mga nagpadala po ng mga clips nung kanila pong pagpupulong din kagabi, pag-usapan po natin yung mga namatay. Hindi ba dahil sa kurakot, sa pangungurakot, dahil sa korupsyon, 200 Pilipino patay nung binaha ang Bicol? Paano natin makakalimutan yan? Paano natin mapapatawad ang Marcos administration dyan? 200 inosenteng Pilipino patay dahil ninakaw ninyo ang flood control funds. Sinabi ninyo, pinagyabang ninyo sa inyong SONA, 500 billion pesos higit kumulang ang ginastos ninyo sa loob lamang ng 2 taon ng inyong administrasyon para kanyo sa flood control programs. Anong ginawa ninyo sa flood control funds? Kinurakot ninyo, ninakaw ninyo. Anong resulta? Huwag po natin silang patawarin. Huwag po natin silang palagpasin. At huwag po natin kalimutan ito. Dahil sa pangungurakot sa flood control funds, dahil sa peking 5,500 flood control programs, 200 inosenteng Pilipino patay dahil sa korupsyon. Dahil ninakaw ang perang sana ay sa flood control programs. Kung hindi kayo suwapang sa pera, buhay pa siguro ang higit sa nakararami doon sa inosenteng 200 Pilipinong patay dyan sa Bicol. Huwag po nating kalilimutan yan. Huwag nating palagpasin. Huwag tayong magpa-gaslight. Huwag tayong pumayag for the Marcos administration to change the narrative. At tandaan niyo po yan. 200 inosenteng Pilipino patay dahil ninakaw ang flood control funds. Kinurakot ang flood control funds. Huwag niyong kalimutan, ito ang issue ngayong midterm. 200 inosenteng Pilipino patay. Hindi negative campaigning yan. Factual yan. Bakit namatay? Kinurakot kasi yung pondo para diyan sa flood control programs. Iyan ang pag-usapan natin. Pagutan yung sinasabing may dugo sa kamay, 200 inosenteng Pilipino patay last year diyan sa Bicol, nalunod. 200 inosenteng Pilipino patay dahil ninakaw ang flood control funds. Gusto niyong pag-usapan yan? Sige, pag-usapan natin yan. 200 inosenteng Pilipino patay, nalunod, nalubog sa baha, sa landslide, nalibing dahil ninakaw ninyo, kinurakot ninyo yung flood control funds. Iyan ang ating pag-usapan. 500 billion pesos ibinida, 500 billion pesos na ginamit daw sa flood control program sa loob lamang ng 2 taon. Bumaha, nagka-landslide diyan sa Bicol, ang resulta 200 inosenteng Pilipino patay dahil sa korupsyon. Dahil kinurakot yung pondo para sa flood control programs. Yan ang mga issue na dapat nating tinatalakay at pinapanagot at pananagutin sila ngayong darating na halalan. It is important for all of us to know what is at stake for this country and for the young Filipinos this coming midterm election. Mag-isip po tayo, maging mapagmasuri po tayo, huwag tayong magpag-gaslight, panagutin natin ang korupsyon at kurakot. Laganap ang krimen, apaw ang droga. Apaw ang droga. At kung ano-anong mga sinasabing salita, simple lang yan. Simulan natin doon sa sinasabi ko nga, Article 11, Section 1, Public Office is Public Trust. Sumailalim ang mga elected at appointed officials sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Diyan natin simulan bago kung ano-anong bintang o kung ano-anong paninira sa mga kandidato ang sinimulan kagabi ng administrasyon ni Bongbong Marcos. So yan po ang ating iniiwan. Muli po, ako po si Attorney Vic Rodriguez, number 5656 sa Balota, Pilipino, abogado, may isog.